Ibig sabihin lang, meron tayong 200 pares. Kasi nga, ang trio, dalawang babae, isang lalaki, 200 pares. So, sa trio na tinatawag, ay ang halaga nito, kapag bibili ka ng breeder, 1,500 pesos. So, ibig sabihin lang, sa 200 pares, times 1,500, so, sigurado na po ang 300,000. Wow! Ulit, isang mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero. So ngayon po update tayo sa ating crayfish. Andito nga ako sa ating munting pond, no? Mag-update tayo sa ating crayfish ngayon kasi kung naalala ninyo ay meron na akong video na nai-upload para po sa paghiwalay ng mga krillings at saka breeder. Ito yan, itong video na to. Yan. Ngayon, dahil linggo-linggo ay meron kaming inilalagay dito sa pinakang nursery namin na breeder. Ang katuna ay titingnan natin ngayon kasi yung unang breeder natin na nagpisa o hinihiwalay natin yung kanyang baby o krillings ay nung pitsa 15. So, tingnan natin, baka merong dito na pwede nang ihiwalay yung kanilang baby o yung krillings. Dito may 7. Hanapin muna natin, tingnan ko muna kung meron ng may. Ayan, ang ginagawa namin dito muna para hindi masyadong ma-stress. Kaya tingnan natin kung meron ng yung itlog ay napisana. So, tingnan natin dito. Yan. Ang gagawin lang natin para makita, tingnan natin isa-isa. Yan, tinatakpan ko lang ito. Yan, may laman to. Para hindi ma-stress. Yan. Ganyan lang natin. Parang wala man laman. Yan. Hahay, oh, walang laman, oh. Ito yung nag-mold. Oh, natunaw siguro yung itlog. Ayan, malambot pa siya. So, mga kalakwatsero, lahat dapat to may itlog. Pero talagay ko natunaw ang itlog niya at saka nag-molt. Nag-molt siya. Ayan, oh, ang lambot, oh. Oh, ang lambot niya, oh. Oh. So, ito yung nag-molt. May nakita kasi kami ritong, server. Ito yun, oh. Dapat pagka may itlog siya, pag may itlog dapat siya, hindi dapat siya nagmumolt. Pero, ang problema, nakita namin tong kanyang balat dito. So, dapat walang nagmolt. Kaya nga sabi ko kanina, bakit may nagmolt? Puro paitlogin ito rito, nursery ito. So, ngayon, balik natin kasi malambot pa siya. Malambot pa siya, balik natin. At ilagay na natin doon sa, palagay ko, nalaglag yung nito. Natunaw yung kanyang mga itlog na stress. Yan. So, ibalik natin dito kasi nga para mapaitlog natin ulit. Okay, dito natin ilagay. Okay. So, yon. Tingnan pa natin yung iba. Itong itong pinaglunuhan na to, pisain lang natin tapos ilagay natin dito sa para kainin nila ulit. Calcium din po 'yon. Tingnan natin isa-isa. Ayun, may laman. Ano nangyari doon? Natunaw yung kanyang itlog? Oh, dumi. Ay, ito parang wala din. Nangyari. Natunaw yung mga itlog? Wow! Wala din, oh.
Natunaw din. May posibilidad pala na matunaw yung kanilang mga itlog, mga kalakwatsero. Oh. Or napisa na. Baka napisa na. Hindi na natin namalayan. No? Yun, oh, dalawa na, oh, wala nang laman. Baka napisa na nga dito. Nakaw. Ayun, laman. Palitan natin yung tubig. Kasi madumi. Nangyari, bakit natunaw lahat? Or, pwede kaya na ano na? Ay, wala na rin. Wala na rin to. Ay, ito meron. Meron. Yan, oh. So, ibalik natin. O, ano na siya? Yung mga orange-orange na yan, mga kalakwatsero, ano na yan, yung mga mata. No, yung mga mata yan, ibig sabihin, napisa na siya. No, naging krillings na siya. So, hintayin lang natin to na maging, ano sila, mag-matured yung krillings. O, mga 1 linggo pa yan kasi, ano na siya, medyo nag-orange na siya. Mga 1 linggo pa. Pero may dalawa na tayong nakita rito na nawala na yung itlog. Imposible namang nauna na yung pwede rin. Imposibleng imposibleng yun, ito orange na siya. Bago lang to. So pag nag-dark na yan, nag-brown siya. Sa ngayon orange. So pag nag-brown yan, ayun na, nalaglag na. Pag nag-brown yan ay pwede nang papunta na siya sa maturity. Yan, dito na lang natin ilagay para huwag malaglag yung kanyang, huwag matunaw yung itlog. Ilan na? Dalawa. Yung dalawang walang laman. Yung dalawang, ito may laman din to. Oy. Oy, wag ka nang pumalag. So, ayan, ito katulad nito, medyo na siya, brown na siya. So, umiitim na siya, ibig sabihin magma-matured na yan. Okay, magma-matured na siya. Ayan. So, hintayin natin siguro mga 3 weeks. Pwede na ulit. Yung kaninang orange na isa na may mga mata na ng krillings, mga 1 linggo siguro, pwede na yon. Ito, mga 2 weeks, 3 weeks, pwede na ulit yan. Mag-ano na yan ulit. Diyan ka. Okay, ilan na? 3. So, i-update lang natin to. 3. So, walang laman. Ha? Tatlo, dapat may 5 pa siya. O kaya nga, kasi bali 7 to dito eh. Ito, may laman. Yeah, para hindi pumalag, anuhin muna natin dito sa walang tubig. Para hindi siya pumalag. Dito na lang sa walang tubig. Yeah, para hindi siya makapalag. So ayan, magbo-brown na siya. Nasa maturity na rin po yan, no? Siguro mga 1 buwan na to. Itong ganitong kulay. Okay? Makita natin kanina yung medyo may itim-itim. Malapit na mapisa yon. Ito ay matured na rin siya. So balik na natin. Kaya para hindi
Ilan na? 4 na. Isa na lang ang titingnan natin. Okay, isa na lang ang ating titingnan. Ito yung malaki. Teka, linisin natin ito. Parang buhos-buhos yung dumi. Ito yung malaki, isang malaki. Yan. So, tingnan natin. Malaki na siya, no? Dati ay, isa lang yung malaki dito, pero ngayon, ang bilis nilang lumaki. Palagay ko to ay na to. Yan, no? Na siya, dark na siya. So, na to, malapit na rin to dark na. Oh! Ang laki na nun. Naglaki yan, ha? Ang alam ko, isa lang yung pinakamalaki dyan. Ang bilis din lang lumaki. Yun. Nakita na natin mga kalakwatsero na mayroong dalawa na walang itlog. Ibinalik natin dito sa ating breeder pond. So, ngayon, ang nito dito, ang mayroong itlog dito ay 5. Okay, so, mga tanong dito, paano ba nga ba pwedeng kumita sa Paano ba pwedeng kumita sa ganitong uri ng alaga, crayfish? Okay. Unang inumpisahan namin dito noong November, parang first week ng November, kaya nabili ito first week ng November. And then bali 60 piraso. So 40 babae, 20 lalaki. Okay, kasi trio na tinatawag, 2 babae lagi, 1 lalaki. And then ang nangyari, after a month, namatay po yung 30 mahigit. So mahigit kalahati ang namatay. And then mula November, December, January, 2 buwan pa lang ngayon, January. May nangitlog na po na 6. Yung isa ay yun na ipagpag na nga natin. Ito yung video niyan. Yan. So, ibig sabihin, yung isang na nag-krillings na, nagkaroon na po ng anak na ihiwalay na natin, ay nasa 300, almost 300 talaga, 2 to 300 krillings or anak ang naipagpag po nun. So sabihin na lang natin na 100 yung nabuhay. Pero sa tingin ko buhay lahat halos karamihan buhay. Nandoon naman siya sa maliit na pond, no? Yung pinalagayan ng mga krillings, maliit lang siya. So, kung titingnan, nung una ay patay yung kalahati. So, kumbaga, lugi ka na agad ng kalahati. No? Lugi ka na agad ng kalahati. Pero within 2 months, kasi nabili nga namin ito, medyo na siya, matured na. Sabi nung nagbigay sa amin ay malapit na silang mangitlog. At yun nga, no? After 2 months, January ngayon November, December, o sabihin natin 3 months. Okay? Nangitlog na yung isa o nanganak na yung isa ng 100, sabihin natin. Mag-matured siya hanggang sa mag-crayfish talaga siya ay 100. So, ibig sabihin lang nun, sa isa pa lang, bawing-bawi na po tayo doon. Bakit? Kasi after 3 months or 4 months, pwede na tayong magkaroon ng breeder. Kasama na itong 5 na to. Ito, sigurado to. Mga first week ng February, meron na naman ito. No? First week, second week ng February, yung mga maliliit na yon, sabihin natin tigi 100, tigi 100. So yung 5 na yon sa tigi 100 lang ang mabuhay sa kanilang anak o krillings na tinatawag, meron na pong 500. Plus yung isa na nandoon na 100, so 600. So after 3 to 4 months, meron na tayong mabubuo na 600 crayfish breeder. Kaya after 4 months, pwede na tayong magbenta, no, para doon sa nila, sa mga unang anak nila. Ayan, kung may mga bibili dito sa area natin lang muna, hindi pa natin kaya pala namin, lokasyon namin, andito po kami sa San Jose Occidental, Mindoro. PM nyo lang kami kung taga rito ka at gusto mong mag-alaga ng crayfish. So yun na nga,
ang pinag-umpisahan natin, dahil ito po ay review at itutuloy-tuloy natin, ang pinag-umpisahan nga natin dito ay 60 pares o 60 piraso. Namatay ang 30, so worth 14,000 yon. Namatay ang 30, so ibig sabihin may 30. Kung titingnan natin, lugi ka na agad ng kalahati. Pero ito na, after 2 months, ito na. So natansya ko, naobserbahan ko, ang ROI nito, no, kung loobin ng Panginoon ay sa loob ng isang taon, pwede na tayong makabawi at kumita. Kasi kapag ka may bumili po ng breeder, yung 600 pieces na yon, sabihin natin na ang 400 nun ay babae, ang 200 ay lalaki. So ilang pares po yung na yon? Ilang pares ba? 400 sa trayo. Divide 3 po yun. No? Divide 3. So, sabihin na lang natin, kasi every trayo ay 1,500. Dalawang babae, isang lalaki. 1,500 po talaga ang bilihan ng mga breeder. Okay, so ibig sabihin lang, meron tayong 200 pares. Tama ba? 300 kasi. 300. 300 divide 3, di 100 pares. 600 yan. So, meron tayong 200 na pares. So, sa 200 pares, ibig sabihin lang yan, ang possible, na pwedeng kitain kung may bibili. Kung wala namang bibili ng breeder, ibenta natin sa palengke yung, yung tawag dito, yung mga crayfish na yan. Ibig sabihin lang sa 200 pares, times 1,500, so, sigurado na po ang 300,000. Ipagpalagay na isang taon ang nakalipas. Pero ngayon, meron na. November namin nabili ito. November, December, January, 3 buwan pa lang tayo. So, plus 3 or 4, 7 buwan. Kasi, para mag-mature yung ating breeder. So, sabihin natin isang taon. Ngayon, sasabihin to Kalakwachero, magkano naman ang pinuhunan nyo? Doon sa 60 pieces, no, ang naging puhunan doon ay 14,000. And then, ang pinakain namin, siyempre itong pan, hindi nakasama yan kasi pangmatagalan naman yan eh. Okay, although na kasama sa inumpisahan natin yan, kung gusto niyo mag-sit up ng ganito lang kalaki, no, siguro nakaubos ito ng parang halos 50 hollow blocks. Okay, ang simento ay 7 simento. O hindi ko pa nga na plasteringan yung labas, puro loob lang. Plus yung hindi namin masyadong nakwenta yung dito sa pan. Kasi nga naman to, nakapirmi ito. Okay? So siguro estimated, sabihin na lang natin, estimated na nito sa ganito kalaking setup, bali 3 kwarto, 1, 2, 3. Okay? So kung sa 50 hollow blocks plus 7 simento, and then dalawang dalawa lang yata, dalawang waterproofing. So yung dalawang waterproofing, ang isa nun ay parang nasa 800. So hindi ko masyadong siguro sa susunod i-update natin ngayon. Kalakwachero, ang pagkain kumusta naman, malakas ba siyang kumain? Hindi po. Actually, ito, mula pa ito nung 1 kilo na binili mula noong makuha namin ito. Itong madala rito, 1 kilo. Ang dami pang natira, saglit lang. Ito pa yung natira sa sa 1 kilo. Ang dami pa. Siguro mga kulang-kulang kalahating kilo pa yan. In 3 months, hindi pa po siya nakaubos ng mahigit kalahating kilo pa lang ang naubos. Napakatipid po sa pagkain. Ito ang isa sa magandang alagaan, advantage na alagaan. Kasi po, ang pagpapakain, isang beses lang sa isang araw. Sa gabi lang po kami nagpapakain at ganyan-ganyan lang karami. Ganyan lang karami ang aming ibinabato sa kanila. O siguro sabihin natin, pangkalahatan, baka ganyan lang. Wala pa. Ayan, ganyan lang karami halos. Okay? So, napakatipid po nila sa pagdating sa maintenance. And then, ang sit-up namin na ginamit dito, yung pump namin, ito lang, submersible pump, napakaliit. Yan. So, ito lang. Tapos, bumili lang kami ng yung ating, yung container na yan, yung ating,
tawag dito, filtration natin. Tapos ganito na lang ang setup diretso. Hindi na ako bumili ng ganito kasi nga budget, no? Dapat yan, pagka nagkapera, ay aayusin namin yung water system niya, yung piping. So yun mga kalakwatsero, ito po yung update natin ngayon. Ano po, kung titingnan mo, mayroon palang pera dito sa alaga na to. In 1 year, no, sabihin natin ang lahat ng ginastos nito sa umpisa ay ano, mga siguro mga 50. Mga sabihin na lang natin mga 50. Ano po, kasama na yung breeder, no, lahat-lahat sabihin natin. Pero wala pa siguro itong setup na to, no? Sabihin natin 50 kasi itong hollow blocks ko naka-ano na to naka-standby na to, matagal na ito rito. Kaya hindi na namin to binili. Sabihin mo na flat 50 sa lahat-lahat, ano po. Maayos na setup, hindi ganito na hindi ganito na patong-patong lang. Magandang setup. 50,000 sa 60 krillings mo or 30 pares na breeder mo, yun na po yun. After 1 year, ito pala yung possible na magiging income. Okay, imagine, no? 6 pa lang ang nangitlog sa tig-100, di ba? So, talagang meron po siyang pera, ano po. So, after 1 year, kung walang bibili ng breeder, pero marami pong naghahanap ng breeder at ang katunayan ay kulang po ang supply, ano po. Kung wala naman, di pag na-harvest natin 'yan, pag maraming padamihin na natin, yung pag na-harvest, dibenta natin sa palengke, no, sa mga restaurant, no. So, ang sabi kasi sa Maynila ay nagkakahalaga daw ng 3,000 per kilo. Hindi ko alam kung gaano katotoo 'yan. Malalaman natin 'yan kapag nagbenta na tayo in actual, ano po, lalo dito sa amin, ano po, sa San Jose. So, yun lang mga kalakwatsero, ano po, isang kung nakaabot ka sa dulo ng video ito, maraming salamat ulit. At syempre, doon sa hindi mo pag-escape ng ating ads. So, sa ngayon, ito lang muna ang ating update. So, yun nga pala, pagkatapos mga isang buwan, pagkaraan ng isang buwan, dito naman natin ilalagay yung lahat ng mga bagong crayfish natin dito sa pond na to. Walang laman ito ngayon. Puro mga isda lang yan dyan at saka palaka ang laman yan. Yan, maraming mga isda na laman yan. Ito naman ay tawag dito yung duck wave, no? Ito. Nagpaparami kami nito kasi ang purpose din namin yan ay pakain din natin sa ating crayfish. So kaya nagpaparami kami nito. Sa ngayon dito muna sila. Okay, hindi pa natin ginagamit kasi kukunti pa lang. Okay, so yun lang mga kalakwatsero. Maraming salamat ulit. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para kapag mayroon tayong bagong video ay agad-agad kang mano-notify at isa ka sa mga kapanood. So yun lang mga kalakwatsero. God bless and bye-bye.